Hello class! So, ang topic natin ngayon is AutoCAD. Ito yung outline ng magiging presentation. Una is yung introduction, followed by history, then giving commands, then object snap, then zooming and panning, drawing 2D shapes, drawing 3D shapes, editing, UCS, the AutoCAD advantages and the disadvantages ng AutoCAD. Introduction. AutoCAD is a commercial software application for 2D and 3D computer-aided design and drafting. Available since 1982 as desktop application and since 2010 as a mobile, web, and cloud-based app marketed as AutoCAD 360 naman. Dito naman tayo sa history ng CAD. AutoCAD was derived from program begun in 1977 and released in 1979, called InteracCAD, also referred to in early Autodesk documents as MicroCAD, which was written prior to Autodesk, then Marinechip software partner formation by Autodesk co-founder Mike Riddle. For the second bullet naman, yung first version ng Autodesk company ay na-demonstrate siya noong 1982 sa Comdex and nirelease siya ng December. For the third bullet, noong 2016, merong nirelease na nag-mark ng 30th major release for AutoCAD sa Windows. Tapos, noong 2014, nag-release sila ng mark ng 4th consecutive year para sa AutoCAD ng Mac naman. How do we give a command? So, dito nakalagay yung mga different na way para makapag-command sa AutoCAD. Yung unang-una is yung command line. Kapag makikita nyo sa AutoCAD na merong command line, yung parang nasa gitna sa may lower part, ganyan yung itsura niya. Dito, pwede kayo maglagay ng specific point or kung ano yung size ng radius or ng desired nyo na rotation. Then, pangalawa, pwede kayong mag-give ng command using yung toolbar natin. Yung view, then toolbars. Dito, makakapagbigay ka ng command na same din doon sa pagbibigay mo ng command sa command line. Then, itong pangatlo, yung drop-down menu. Bali, dito, makakapili ka ng alinman sa isa kung saan comfortable ka na gamitin para sa AutoCAD natin. So, what is OSNAP? OSNAP stands for Object Snap. This is a settings to make it easier to select a 2D object point. Ito yung mga makikita natin sa object point. First is yung endpoint. Then, andun din yung midpoint. Nandun din yung perpendicular. Then, ito isa sa importante, yung center and intersection. OSNAP or Objective Snap will be active when AutoCAD is expecting you to pick a point on a working area. So, just type OSNAP doon sa command line or sa
other way ng pagkaka-command kung saan kayo komportable. Then, makikita dito sa right lower side yung visual representation. Dito naman tayo ngayon sa zooming. You will need to zoom in and out while drawing into AutoCAD. This doesn't change your objects or the UCS, only the way you see your working space. This can be done in many ways. So, ito yung mga ways kung paano ka makakapag zoom in and zoom out using this way. Una is yung scroll bar. Sa scroll bar, makikita natin, makakapag-zoom in and zoom out tayo. Yung pangalawang way is by typing yung Z for zoom, or pwede nyo ding ibuo na zoom doon sa command window line. Then, dito may iba't ibang sangay yung Z na type or for zoom. Una is yung for all. Then, meron ding for center, merong dynamic, merong extend, meron ding previews, merong scale, at meron ding window. So, ngayon, let's draw a line. Remember, kapag nasa AutoCAD, na-recognize natin yung object using yung coordinates. Ngayon, kapag gagamit tayo ng coordinates, kailangan meron tayong dalawang given points para makapag-drawing. So, itong visual representation, kunyari ito, yung first point natin is x1, y1, and z1. Tapos yung pangalawang point natin is yung x2, y2, and z2. You can start at a random point or pwede rin sa first point, pero you should specify the coordinates para sa second point mo. Ito. Makikita natin dito na yung A and B meron siyang line. Itong green na letter na nag-i-indicate na 5 units. Ito namang 30, nag-i-indicate siya ng degrees. So, 30 degrees. So, sa una, sa 1, give the command. So, kailangan nating mag-type ng line dun sa command window or sa command chat. O pwede rin namang i-click natin yung line icon doon sa draw toolbar sa ating AutoCAD. Pwede rin naman tayong mag-select ng line then draw natin yung menu. Yung pangalawa namang kailangan gawin is kailangan natin i-specify yung unang point or yung first point, parenthesis A. Bale, kailangan natin mag-click sa random na point kung saan tayo nagwe-work. Then, sa step 3, need natin na mas specify nga yung ating second point na connected doon dapat sa ating first point. So, ito, meron dito dalawang bullet. At distance and kung ano yung degree. Or pwede rin nating ilagay na yung distance kasi ng A to B is 5 units. So, for distance, lagay na lang natin na 5. Then, yung degree natin is 30 kasi yun yung naka-indicate. Eto naman, kung gusto natin na maging straight lang yung line, hindi yung may iba-ibang direction and hindi siya naka-ortho. Minsan, kailangan naman natin na i-hit yung F8 para mag-on naman yung ortho.
So, as we can see, yung A to B natin is straight line lang siya, then 7 units siya. Okay, sundin natin yung step 2, give the command. Then, for step 3, i-specify naman natin na yung kung ano yung first point natin. For step 4, kailangan naman nating i-specify yung ating second point. Dapat related siya doon sa ating first point. Then, under naman dito sa pag-specify ng second point in relation to first point, may bullet dito nakalagay, dapat i-point natin yung cursor natin sa may left-hand side para makita natin kung saan lang siya mag-i-snaps. So, dito, it's either 0 degrees, negative 90 degrees, negative 180 degrees, or negative 270 degrees. Then, after nun, sa second bullet naman, diba naka-indicate na yung natin, first point is 7 unit. So, need nating i-type yung 7, then kailangan i-enter natin. So, ngayon, ito naman yung pagdodrawing ng line ng pangatlong style naman. If we know the coordinates of the line we want to draw, then we can simply type them into the command line. Pero, hindi kasi ganun palagi. So, kapag kaalam natin, dito sa line, example 3, pagka alam natin yung mga coordinates, pwede natin i-input. So, meron tayong tatlong step dito. Yung una, kailangan may magbibigay ng command. Then, pangalawa, kailangan i-specify natin yung first point natin. Ang value ng first point natin is for A. Etong mga color green, yung 4, 8, tsaka 11. Yan yung value ng first point. And pag sa step 3 naman, kailangan i-specify din natin yung ating second point. So, ang second point natin yung naka-pink na naman na which is yung 5, 11, tsaka yung 23. Ngayon naman, pumunta tayo sa rectangle. Bali, rectangle, siya, yung two diagonal lines. Wherein, yung unang kailangan gawin is magpili ng unang point. Then, pagkatapos mo pumili ng unang point, kailangan na iselect natin yung second point na in relation doon sa ating first point. Ito, example, yung at 5, then less than negative 33. Ayan. Itong A and B. For circle or for arc naman, itong center and radius. A stands for arc and D stands for diameter. Yung R naman is for radius. Then, para mapunta sa center naman. Meron pa tayong isang shape dito, yung polygon. Specify the number of edge and length of a side. Bali dito sa may polygon, as we can see, ayan yung mga sides niya and edges. Masyadong medyo madami-dami. So, a small tip po, you can use the explode na command for tool to split the object into its components or lines. So, pwede natin gamitin yung explode tool. Itatype lang natin siya, or pwede rin natin na ilagay sa command line. Then, ang ginagawa ng explode na command is ini-split niya yung mga objects mo para maging lines or components na. So, ito, in terms of editing naman, ito yung visual representation para mas maintindihan.
First is yung copy. Ika-copy niya kung ano yung sinelect mo to another, kung saang point mo ilalagay. Second is yung array. So, ito yung itsura ng array. Ano siya? Organized and equal. Then, yung move naman, kailangan mo munang mag-select ng item A. Then, pag nag-select ka ng item A, kailangan ilagay mo siya sa item B para mag-move siya. Then, meron din tayo dito scale. Ito yung visual representation. Then, meron naman ding mirror. Alam ko, nabanggit ko na to, yung mirror. Then, last is yung stretch. So, meron din pala tayong tinatawag na mga editing. For editing, unahin na natin yung offset. Yung offset, malaki yung tulong niya para sa mga lines and other design. Then, yung rotate, kailangan din natin yun kapag magro-rotate tayo ng bagay dun sa ating CAD. Then, last is yung erase. Sa erase naman kasi, pwede niyang i-delete kung ano yung gusto niya i-delete. So, ngayon, nasa polyline na tayo. Or, P-line. Yung P-line, yung command niya is to create a chain line with multiple vertices and straight or singular segment between ito. So, dito, draw a closed shape with P-line command. So, kailangan natin mag-drawing ng close na shape para ma-activate natin yung P-line na dito. So, ayun. Kailangan natin mag-draw ng edit para maka-open lang ng polyline. May edit button. Doon naman sa command line, lagay na lang natin or i-note natin na tayo ay nasa training. Ganon. Then, yung sa hatching, eto naman. Yung hatching, ginagamit siya para mag-add ng schedule pattern sa object and shape with AutoCAD drawing. Then, yung pag-hatch ng pattern can be used sa ating ayan, magagamit natin to for designing. And yung hatch pattern, para ma-indicate yung material to be used as a concrete hatch. So, alternatively, it could be to make an area of drawing. So, dito, pwede kang mag-pick. Pwedeng pattern, pwede ring staple, pwede ring scale, and pwede ring angle, and last is point. So, drawing solids. Solid contains mass properties of 3D. Sa pag-drawing ng solids, ito yung mga naka-bullet. You can use the solid toolbar for readily accessible objects. So, example ng readily accessible objects is yung box, yung cylinder, yung wedges, yan. Then, yung torus, yung cone, and spear. Second bullet is you can use boolean option of more naman. Then, yun yung mga for complicated yan. Second bullet naman, you can use boolean para naman sa mga complicated nga na shapes. Nakalagay dito yung pagdodrawing ng union or pagjo-join ng dalawang solid. Meron din nakalagay din dito yung subtract or yung ka-carve out ng
pangalawa or yung second solid from una. Then, last is yung intersection. Yung only the common area. Then, para ma-increase yung number ng faces, meron dito naka-indicate tools, pupunta ng options, then display tabs. Ayan. Then, ito, we can create solids by extruding as well. So, kapag ka nag-extrude ng surface sa 30 dimension, magkakaroon ng thickness or kakapal yung section. So, basically, same naman siya doon sa creating ng solid na object. So, makikita natin dito, mayroong mga extruded units. So, kung gusto mong pataasin ng 5 units, i-enter mo lang yung details. Or kung 4 units, same lang din. So, yung UCS and WCS. Yung AutoCAD, meron siyang 3-dimensional. However, if they want to draw 2D objects such as yung plan or section, kailangan natin gumamit lang ng 2 dimension or yung X and Y. Yung WCS naman, World Coordination System naman yan. Imaginary naman to para dun sa, ito. Then, meron din ditong modification made to the World Coordinate System or WCS result in User Coordinate System or yung UCS, User Coordinate System. It is the plane that should work on you para ma-enable yung 3-dimensional object. Para naman makapag-create tayo ng User Coordinate System or UCS, type natin yung UCS doon sa ating command prompt window or doon sa ating pag-click yung mouse, pwede na tayong mag-type doon ng UCS. Then, kailangan i-specify natin yung point na para dun sa ating UCS. So, next is yung change the UCS. Ito yung mga ways kung paano siya mag-change. Una is command. Pwede nating i-type yung UCS, then enter. Pangalawa, pwede rin yung enter an option. Yung kapag ka-new or kung nag-move or autographic, ganun. Then, may mga restore, save, delete, apply, ganyan. And other. Prompt, specify new origin point. Use, ito naman, as indicated, it use an objective snap. Yan. Para yan doon. The next is yung specific point naman dito sa ating positive portion ng x-axis. So, kailangan natin gumamit ng objective snap or ng coordinate para ma-select natin yung direction ng ating x-axis. So, inote natin na yung number inside the bracket will not necessarily be the same as those in the example. Meron din tayong specify the point on positive y portion of the UCS XY plane. So, ito naman in terms of ganyang type.
dito, pwede natin gamitin yung objective snap, yeah, into yes, portion, para naman dun sa UCS na XY plane. Then, ito naman yung mga AutoCAD advantages. First is yung pag-remove ng data translation. Second is yung SolidWorks, Solid Edge, Inventor, compatibility. Another is yung industry standard translators. Next is yung rapid pag-aanuhin na dun sa, ang tawag dito, sa product advancement ito. Ito naman, yung disadvantage ng AutoCAD. Nakalagay dito is yung line. Kasi sa line, minsan, mahirap siyang i-control. Then, yung limited na file format, yung color, fill, and texture, and yung non-parametric na part.